Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 6 na rebeldeng NPA sumuko sa pulisya sa Eastern Visayas. Harry Roque at kanyang asawa sinampahan ng tax evasion case ng BIR. Libreng sakay sa LRT2 at MRT3 ipatutupad sa Mayo 1 Labor Day. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 6 na miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG ang kusang loob na sumuko sa pamahalaan sa ilalim ng patuloy na kampanya kontra insurgency ng Police Regional Office 8 sa Eastern Visayas. Kabilang sa mga sumuko sa pulisya mula Abril 24 hanggang Abril 26 ang mga dating rebelde mula Eastern Samar, Leyte at Northern Samar. Sila ay mga dating miyembro ng SRC Emporium, SRC Arctic at SRC Levox ng Eastern Visayas Regional Party Committee ng NPA. Isinuko rin ng ilan sa kanila ang isang .38 caliber revolver, mga bala, rifle grenade at mga pampasabo. Ayon kay Pro-8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, bunga ito ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa insurensiya at matibay na ugnayan ng komunidad sa pagsulong ng kapayapaan sa rehiyon. Nakatakdang isailalim ang mga dating rebelde sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program para sa kanilang reintegrasyon sa komunidad. Naghain ng kasong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice o DOJ laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque, asawa nitong si Myla Reyes Roque at kanilang associate kaugnay ng umano'y paglabag sa tax laws. Ayon sa BIR, nabigo umanong magsumite ng kinakailangang tax returns at magbayad ng tamang buwis ang mga respondent kaugnay sa paglilipat ng shares of stock at pagtaas ng authorized capital stock ng Biancham Holdings and Trading Incorporated. Tinataya nga abot sa mahigit 3.35 million pesos ang kabuuang tax deficiency kabilang ang surcharge at interest. Una nang kinasuhan si Roque ng kasong human trafficking kaugnay ng umano'y koneksyon nito sa isang pogo hub. Habang patuloy rin ang kanyang apela sa kanselasyon ng kanyang passport sa Court of Appeals. Maghahandog ng libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit Line 2 para sa mga manggagawa sa Mayo 1 bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Labor Day. Ayon sa abiso, maaaring makasakay ng libre mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kinakailangan lamang magpakita ng company ID para makasakay ng libre. Nagsimula naman kahapon, Abril 27, ang libreng parking fee para sa mga pasahero ng LRT2 na may dalang sasakyan sa Santolan Station Parking Area. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, paraan ito ng gobyerno upang mahikayat ang mga may-ari ng sasakyan na gumamit ng pampublikong transportasyon sa gitna ng krisis sa langis. Bukod dito ay nananatili ang 50% diskwento sa pamasahe para sa lahat ng pasahero ng dalawang train line na nagsimula noong Marso 23. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Renon, nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.